Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. So ngayong gabi ang pag-uusapan po natin is yung gawain ng Lord na hindi kayang pigilan. God's works will prevail. If you remember, nung nakaraan po, nakita natin dito sa Ezra, by the way, si Ezra nga pala is yung isa po siyang Hebreo at during their times, sila sakop po ng Persian. No? Pinipigilan ng mga kalaban nila sa paligid yung paggawa po ng templo. Kung natatandaan po niyo yung sa napag-aralan natin nakaraan. Pero again, merong ginawa ang Panginoon na talagang kakaiba, supernatural. Iba ito, no? Kasi ang gawain ng Lord will always prevail. God's works will prevail. No? Naniniwala ho ba kayo na tayo po ay mayroong gawain para kay Lord? Di ba kung papansinin po ninyo may mga hadlang? Kaya titignan natin dito sa pag-aaral natin, ano yung mga naging hadlang which yung naging iniisip, maaring isipin na hadlang is naging daan para lalong makita yung kapangyarihan ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, alam niyo ba na isang hadlang is yung hindi natin maunawan, maintindihan ng kanyang salita. But God works will prevail. Gagawa ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan sa gabing ito. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, alam po namin na sa gabing ito, marami kang gustong ituro sa amin patungkol sa sinasabi po ng iyong salita. Alam po namin, Panginoon, kagaya ng gagawin po namin pag-aaral, na ang kalaban ay hindi titigil para hindi matuloy ang gawain. Pero salamat, dahil ikaw isang Diyos na palaging gumagawa ng paraan para walang maging hadlang sa gagawin po namin paglapit sa inyo. Kaya samahan niyo po kami sa gagawin po namin. Hayaan niyo po, Panginoon, maunawaan at maintindihan namin ang inyong banal na salita sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, ang inyong salita, ang inyong makapangyarihang Espiritu ang siyang magtuturo sa amin. Walang magiging hadlang sa gagawin po namin pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Kagaya nga po lang sinabi ko, God's works will prevail. So tingnan natin kung bakit nag-prevail yung work ng Lord sa pamamagitan po ng ating lingkod ng Diyos na walang iba kundi si Ezra. No. Paano nangyari? Letter A. Nagkaroon po ng tinatawag na pagsaliksik sa proclamation ng batas. Alam niyo po, isa sa mga nung unang panahon, sa bagay hanggang sa panahon po naman natin, may mga pagkakataon na nagkakaroon po ng tinatawag na pagpipigil do sa isang gagawin ng isang tao, lalo na dito, grupo ng mga mananampalataya to, sila Ezra, sa pagtatayo po ng templo. Kasi may mga tao na ayaw talagang mapursige na magawa yung templo. Kasi alam nila, base doon sa history, pag yung templo nagawa, magkakaroon po ng tinatawag na pagbangon ng mga Israel. Yun ang ayaw ng mga taong nakapaligid. No, pero, again, umaayon ang batas para sa Israel. Bakit? God's works will prevail. Letter A, pagsaliksik sa proklamasyon ng batas. Ezra 6:1. Nagpalabas nga ng isang utos si Haring Dario na saliksikin ang mga kasulatan ng kaharian na nakatago sa Babylonia at sa lungsod ng Ecbatana sa palasyong nasa lalawigan ng Media. Natagpuan ang isang kasulatan na ganitong nakasulat. Nang unang taon ng paghahari ni Ciro, nagpalabas ito ng isang utos na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem upang dooy mag-alay at magsunog ng mga handog. Nagkaroon po ng kakampi ang Israel para muling itayo ang templo ng Diyos. Nahalungkat sa archives ang mga naunang kautusan ni Haring Ciro. Lahat ng gawain para sa Lord, walang makakahadlang. Even sa legality, mangingibabaw ang favor para sa paggawa ng templo. So, God's work will prevail. No? Kasi tinitira sila sa legality. Totoo bang inutos yan? No, ginawa nila ganun. Pero again, dito pinatunayan na meron pala talaga. Meron pala talagang batas na binigay si Haring Ciro
during sa kanyang time para ituloy itong gawain. So again, nakalampas na sa batas. Pwede nating sabihin na, wala na kayong masasabi Ano yan? May kasulatan sa legality, favor sa paggawa ng templo. So ngayon, ang kasunod na mga maging problema dyan is saan mo gagawin? Paano yung pantustos sa gawain? Kasi pag mayroong gawain talaga, hindi po pwedeng walang involved na monetary. Meron. Letter B, pangtustos sa gawain. Saan manggagaling? So problema na naman yan. Pero tignan niyo po rito sa Ezra 6:4. Sabi rito ni utos pa rin to, nung nakaraan, sabing gano'n, nung Haring Ciro, ito yung sinabi. Ang bawat pundasyon nito'y dapat 3 putong ng malalaking bato, at sa ibabaw ng mga ito ipapatong naman ang isang troso. Lahat ng kaukulang bayad dito ay kukunin mula sa kabangyaman ng hari. So, pag sinabing galing sa kaban ng hari, ibig sabihin, matatapos yung project. Magagawa yung project. Kasi, galing na sa hari yung pondo Ibig sabihin, kayang tustusan. Tandaan natin, ang mga Israelita during at that time, sila ay mga alipin, karamihan sa kanila. At sila ay under sa jurisdiction ng Babylonia at ng Persia. So may problema. Saan sila kukuha? Maaring nandun yung willingness, sinabi sa proclamation na talagang dapat gawin. Ang tanong, saan manggagaling ang pondo? No? Hindi naman pwedeng galing dyan sa DPWH. Wala pang DPWH nun. Hindi manggagaling doon. So, tingnan natin. No? Sabing ganun dito, lahat ng kukulang bayad dito ay kukunin mula sa kabangyaman ng hari. So, nandun na. Ano yung mga gagamitin? Verse 5. Ang mga ginto't pilak na kagamitan sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nabucodonosor sa Babylonia ay dapat ding isauli sa pinaglagyan nito sa templo sa Jerusalem. So, tingnan niyo po pati yung mga kinuha noong naunang mga hari, ibabalik. Bakit? Kasi lahat ng gawain ng para sa Panginoon will prevail. No? Wala silang pera dahil sila ay sakop ng Babylonia sa panahon to. Pero dahil ito ay work ng Lord, God's work will prevail. Lahat ng need para ayusin ang templo, ibibigay ng Lord. So, sa legality, wala nang problema. Sa panggastos, wala nang problema. Kaya lang ang tanong, hanggang saan? Hanggang saan yung pagsuporta? Hanggang saan manggagaling yung pondo? Letter C. Pagpapatuloy ng gawain. Bakit matutuloy ang gawain? Ezra 6:6. Nang mabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatenay at sa mga kapanalig nito. Ito po yung mga umuusig. Natatandaan po ninyo? Ito yung mga tao na nagsabi nung una, nung ginagawa yung templo, natutulong daw sila. Dahil yung Diyos daw ng Israel is Diyos din nila. Pero may utos na ang ating Panginoon ang Diyos na hindi po pwede, mga Israelita lang ang pwedeng gumawa. So nagalit itong mga to. Ito na nga sila, Tatenay, at mga kapanalig nito, kaya siniraan sila. No? Kaya lang, yun na nga, nakikita doon sa batas na talagang dapat gawin at meron ng pantuso sa gawain. Ano niyo po kung tutusin, pwede naman tong baguhin ni King Dario yung yung kautusan Dahil hari siya pwede niyang i-amend. Pero hindi ginawa. Bakit? Because God's works will prevail. Kaya tuloy. Pagpapatuloy ng gawain kasi pwedeng maumpisahan, kaya lang, ang tanong, hanggang saan? Pero merong sagot. Pagpapatuloy ng gawain, Ezra 6:6, nang mabasa ito ni Haring Dario, yung referring doon sa law, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatenay at mga kapanalig ito. Kay Tatenay na gobernador ng kanluran ng Euphrates, kay Setar-Bozenai at sa mga kasamahan nitong pinuno sa kanluran ng Euphrates, kahit pinipigilan ng itong gobernador na ito at ibang opisyal ang pagtatayo muli ng templo, di nila papagilan, mismong si Haring Dario ang ginamit ng Lord para magpatuloy ang gawain. Anong sabi?
No? Si King Dario, ginamit na, di ba? Sabi rito ni King Dario, huwag na kayong makialam dyan. Ala, nasopla sila ngayon. Huwag na kayong makialam dyan. Kailangan magpatuloy yung gawain. Ano pa? Hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng pinuno ng mga Hudyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Again, hindi na naman sila kasali. Yung mga Hudyo lang, yung mga tinatawag po talaga na tao ng Diyos at that time na tinatawag. So wala. Hindi sila kasali. Hindi sila kasali. Verse 8, inuutos ko ring, tumulong kayo sa gawain ito. Naku, pati sila. Sinama na, tutulong sila sa paggawa. No? Tutulong na sila sa paggawa. Pero anong tulong yung gagawin nila? Ang lahat ng gastos dito ay kunin ninyo sa kabangyaman ng kaharian na mula sa mga buwis ng kanluran ng Euphrates. Alam niyo po, during those times, yung mga tax collector, yung mga kumukuha ng mga para sa sinasabing kabangyaman ng hari, may kupit po yun. May kickback yun. So ngayon, mababawasan. Gagamitin sa pagtatayo ng templo. Dapat, ito yung direktiba, dapat nabayaran agad ng gusto ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawa. Tingnan nyo itong mga Hudyo, gagawin nila yon dahil gusto nilang gawin dahil para sa Diyos nila. Pero tingnan nyo babayaran pa sila. No? Upang hindi raw maantala. Gusto ng King Dario, matapos kagad, walang hinto-hinto. Gusto ng King Dario, yung pagpapatuloy ng gawain, walang hihinto. So again, kapag God's works, it will prevail. No? Ano pa? No? Kailangan araw-araw kayo magbigay ng lahat ng mga hinihingi ng mga pari sa Jerusalem. Tingnan nyo, lahat ng kailangan gagamitin doon sa gawain sa templo, kasama sila na magbibigay. No, kung ano daw yung hihingiin. So, yung favor talagang binibigay. Ano pa? Gaya ng batang toro, lalaking tupa at kordero na sinunog bilang handog sa Diyos ng kalangitan, pati na trigo, asin, alak at langis. Again, kapag gawain ng Lord, walang makakapigil. God's work will prevail talaga. No? Actually, hindi pa dyan nagtatapos. Meron pang mabigat na utos sa Haring Dario para magpatuloy at walang maging hadlang doon sa paggawa ng templo. Ezra 6:11, ipinag-uutos ko rin na parusahan ang sino mang sumaway o magtangkang baguhin ang utos kong ito. Utos ng hari, hindi mababali. Walang hahadlang, walang pipigil. Kapag meron pumigil, ano sabi? Isang biga ang huhugutin sa kanyang bahay, patutulisin ang isang dulo nito at itutuog sa katawan ng taong yun. May death penalty, may death punishment pa kapag sumuway. Totoo naman kasi po ito Ang utos ng hari hindi mababali. Kapag binali mo yan, mayroong mangyayari sa iyong kaparusahan. At ito mabigat. Buhay ang kapalit. No? Buhay ang kanyang kapalit. At ang hindi pa yan. Ano pang kasunod? Yung buhay niya, kapalit, pati bahay. Ang kanyang bahay naman ay gagawing isang buntol ng basura. So, hindi na matitirahan talaga. Kahit yung mga kamag-anak niya. Ano ba? Pinili ng Diyos ang Jerusalem upang do'y sambahin siya. Kaya, pabagsakin nawa niya ang sinumang hari o alinmang bansa na susuway sa utos na ito at magtangkang wasakin ang templong ito ng Diyos sa Jerusalem. Wow! Grabing provision ito na binigay ng Diyos sa mga gagawa para sa kanyang ubasan. No? God's works will always prevail. No? Akong si Dario ang nag-utos ito, kaya dapat itong lubusang ipatupad. God's work will prevail. Even sa ating pong panahon, di basta-basta papayag. Alam niyo po kung sino pong kalaban natin? Sinong nito? Actually, yung kalaban natin sa panahon natin, walang iba kundi si Satan. Si Satan, ayaw niya
na yung God's works will prevail. Bakit? No, ayaw niya. Hahadlangan niya ang work ng Lord para hindi maligtas. Kasi ang ano po natin, di ba, napag-usapan natin, ang templo talaga ng Diyos ay walang iba, kundi tayo. Tayong tao. Napag-usapan na natin yung nakaraan. Kasi sa atin nananahan ang Espiritu Santo. Tayo yung totoong templo, no, ng ating Panginoon. Pero, kagaya ng sinabi ko po, hindi ba payag si Satan na ganun-ganun basta na lang, nasusuko siya. Susunod niya, parang kagaya ito sila Tatenay at mga kapanalig nito. Lahat ng gagawin ng paraan para hindi matuloy yung pag-ayos doon sa templo. At tayo po yung templo ng Diyos. Ayaw din ni Satan nun. Sabi nga po rito sa pangalawang Korinto 11:14, hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kung natatandaan po ninyo, itong si Tatenay at mga kapanalig nito, kung titignan mo, parang kakampi ng mga Hudyo. Di ba? Tutulong daw sila. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Kasi kung talagang tutulong sila, bakit nagalit sila nung sinabi na hindi sila kasali? Dapat gumawa sila ng paraan kung paano. Actually, kung talaga kakampi sila, hindi nila uusigin. No, sasabihin pa na, sige, ituloy ninyo yan para matapos. Kaso hindi ganun eh. Kalaban talaga sila ng mga Hudyo at that time. No? Tama yung sabi rito. Si Satanas man ay nagkukunwari anghel ng liwanag. Sila Tatenay parang nagkukunwari, nakakampi. Verse 15, kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkukunwari lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahitnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Marami po sa paligid nagkukunwari na merong kaligtasan doon sa sinasabi nila, pero po pwede sila magbalat kayo, kagaya rito, na kagaya ng isang anghel ng liwanag. No? Buti na lang meron pong salita ng Lord na susundan natin para sa ating kaligtasan. Marami kasi mga tao, ang sinasabi nila, anghel parang anghel ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya, anong gagawin niya? Magpapakabait daw siya, magpapakabuti siya. Kaya lang, hindi ganun eh. Hindi yun ang way ng kaligtasan eh. At sinasabi rin, sasabihin din nila, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan. Kaso hindi rin yun eh. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpabautismo. Hindi rin yun eh. Anong kaligtasan? Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, base dito, ang ating pong kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya sa ating Panginoong Diyos. Wala na pong iba. Hindi kumot pumapasok sa simbahan. Hindi porkit nagsisindi ka ng kantila sa simbahan. Hindi porkit pag dumaan ka doon sa simbahan, maggaganong ka. Magsa-sign of the cross ka. Hindi po yun. Wala po doon. Ang kaligtasan po natin ay pagsampalataya sa ating Panginoong Diyos. Wala na pong iba. Isa pandaya ng kalaban na walang iba kundi Satanas para mapigilan yung kaligtasan, yung trabaho na binibigay para sa mga kagaya natin na nagbabahagi ng salita ng Diyos ay mapapatawad lang daw tayo sa ating kasalanan kapag marami tayong ibinigay sa simbahan. May malaki kang inoffer sa simbahan. Maging pilantropo ka. No? Tulungan mo yung mga nangangailangan. Kung titignan mo, parang okay naman, di ba? Parang okay naman. Kaso hindi yun eh. Para mapatawad tayo sa ating kasalanan, ang sabi po sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Base po dito, ang kasalanan po natin ay hindi mapapatawad sa pamamagitan ng bautismo. Ayon po dito, ang kasalanan po natin hindi mapapatawad sa paglalakad natin na nakaluhod. Base dito, ang kasalanan natin hindi mapapatawad sa pagpapapako natin sa krus. Pagpapalatigo natin.
Base dito, mapapatawad ang ating mga kasalanan kung tayo ay hihingi ng tawad sa harapan ng ating Diyos na nanggagaling sa ating puso. At ang sabi rito, patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan. Tsaka pa lamang tayo nagkakaroon ng access sa ating Panginoon na humingi, ng humingi, ng humingi. Unlimited yan. God's works will prevail. Kahit na anong gawin ng kalaban, palagi ang trabaho, ang works ng Lord ay magpapatuloy, magpapatuloy, magpapatuloy. Noon pa, sa panahon ng mga disipulo, mga apostles, hanggang ngayon, nagpapatuloy ang gawain. Bakit? Kasi sa pagsasaliksik ng mga tao, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakikita natin kung ano yung mga batas na binigay ng Diyos. Sa pagsasaliksik natin ng salita ng Diyos, nakikita natin na kailangan natin ng pantustos. Kagaya nga sa church, may mga tinatawag pa tayong offering o tithes para pantustos sa gawain. At ang isang gawain natin ay tulungan ng mga tao makabalik sa ating Panginoon. Maibalik ang kanilang buhay sa ating Panginoon. At kailangan magpatuloy ang gawain ito. Kailangan natin ng mga tao na makakatulong natin at makakasama natin. Salamat sa Panginoon dahil mayaman na mayaman ang kanyang salita at pinapakita niya kung ano yung mga dapat nating gawin. Kaya ang ating kaligtasan, hindi tayo madadaya ng kalaban dahil alam natin ang sinasabi ng kanyang salita. Ang tanong lang kapatid, alam mo ba itong mga bagay na ito? Na ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa mabuting gawa natin. Ang kaligtasan natin ay hindi makukuha sa pagbabautismo. Ang kaligtasan natin ay hindi makukuha sa pagbibigay natin ng pagsasign of the cross. Ang kaligtasan natin ay ang pagsampalataya natin sa ating Panginoon. At ang kapatawaran ng ating kasalanan ay tanging sa pagbibigay, paghayag sa harapan ng ating Diyos. Kasi gusto ng Diyos, aminin natin na tayo makasalanan at tayo nagkasala. Kaya gusto ng Diyos, magpatuloy tayo sa Kanya at lumapit tayo sa Kanya. Kapatid, ito isang napakagandang pagkakataon. Nakapakinig ka, nalaman mo itong mga bagay na ito. Kung ikaw, first time ko, nakapakinig, o maaaring nakapakinig ka na matagal na kaya lang hindi mo alam na ito lamang ang tanging susi para mapatawad ka sa mga kasalanan mo. Ako ay maglilid sa isang panalangin ng paghingi ng tawad at pagtanggap sa ating Panginoon para makasiguro tayo na tayo ay mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan at para tayo magkaroon ng access at tayo itatawagin ang mga anak ng Diyos. So kapatid, ako'y mananalangin, aanyayahan kita na sumunod ka sa panalangin ito na aking gagawin at gawin mo na nanggagaling sa iyong puso at angkinin mo ang panalangin ito. Sabihin mo ito na mayroong conviction na nanggagaling sa ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat po sa kapahayagan po ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa 1 John 1:9 na sinasabi po ninyo na ako'y mapapatawad lamang sa aking mga kasalanan. Kung ako'y lalapit, ipapahayag ang aking mga kasalanan sa inyo, Panginoong Sus. Kaya sa mga oras na, Panginoon, lumalapit po ako sa inyo, humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali at sa lahat ng aking pagkukulang. Kapatid, sa mga oras na ito, pwede mong hilingin sa ating Panginoon na ipaalala sa iyo, ipaalala sa atin ang ating mga kasalanan. Sabihin natin, actually, kahit hindi natin sabihin, alam na ng Diyos. Pero kung kailangan nating sabihin, kung itong inuutos, gawin natin. Kasi ito po ay isang pag-amin sa harapan ng ating Diyos. Sige, kapatid, sabihin mo. Sabihin mo sa ating Panginoon ang iyong pagkakamali, ang iyong pagkakasala. Nakikinig ang ating Panginoon. Ikaw lang at siyang nakakaalam niyang kasalanan niya. Maaring yung mga kasama mo sa bahay, sa trabaho, sa eskwela, hindi alam yan. Pero ang ating Panginoon, alam na alam niyan. So, kung alam na alam niya, bakit hindi pa natin ihingi ng tawad sa Kanya? Sige, sabihin mo sa Kanya. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Patawad po. Patawad po. Ako po, Panginoon, ay sumasampalataya
at nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Ikaw lamang po ang aking kaligtasan. Alam mo ba kapatid, isa ring pribileyo na ibibigay sa atin ng Diyos is pwede tayong lumapit sa Kanya sa trono ng Kanyang biyaya at sabihin natin sa Kanya ang ating mga karaingan. Sa mga oras ito, mayroon kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon na pwede tayong lumapit sa ating Diyos. Sabihin natin sa Kanya ang ating mga nararanasang physical na karamdaman. Ano man yung physical na karamdaman mo, sabihin mo ngayon sa ating Panginoon. Humingi ka ng kagalingan. Meron na tayong access. Tinanggap natin ating Panginoon, tayo sumampalataya. At ang sabi ng salita, tayo ituturing na anak. At bilang anak ng Diyos, isa sa mga pribileyo, pwede tayong dumulog sa trono ng Kanyang biyaya. Kaya sabihin mo sa Kanya yung physical na karamdaman. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Naririnig po ninyo. Ang karamdaman physical ng aking kapatid. Sabihin mo, kapatid, ikaw at ang Panginoon nakakabatid. Nakakaalam niyo. Lumapit tayo sa ating dakilang manggagawa. Hallelujah. Hallelujah. Gayun na rin, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang emotional problem ng bawat isa. Meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa loob ng bahay, sa komunidad. Ito yung pagkakataon, kapatid. Kung kinakailangan lumapit ka, humingi ka ng tawad, gawin mo. Gawin natin. Kung ikaw naman ay nagkasala, humingi tayo ng tawad. O kung siya ay nagkasala, patawarin mo siya. Patawarin natin ating kapatid. Hindi gusto ng Lord na manatili sa atin ang galit sa ating kapwa. Palayain tayo ng Panginoon. Ang isa sa mga hadlang para tayo makalapit sa Diyos ay yung pagkakaroon ng kagalit, kaaway. Huwag natin pahintulutan. Gusto ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa, even ang ating kaaway. Gusto ng Diyos. Kaya kung sino man yung mga nakasakit, hilingin natin sa Panginoon na magkaroon ng pagkaunawa, pagkaintindi. Pagpalain natin. Palain natin. Kaya na rin sa mga oras na ito, mayroon kang problema, spiritual, bondage, mga bagay na sumisira sa templo, sa totoong templo ng Diyos. Hindi ka makasamba ng maayos kasi mayroong problema ang iyong physical na katawan, bunga ng ating mga bisyo, sigarilyo, alak, sugal, pornographic. Ayaw ng Lord, manatili sugal. Ayaw ng Lord na manatili tayo sa ganyan. Makalaya tayo in Jesus' name. Even sa idolatry, witchcraft, horoscope, hindi gusto ng Lord yan. Kung gusto natin ng magandang kinabukasan, future, lapit tayo sa ating Panginoon. Siya ang magbibigay ng maayos at magandang klase ng buhay. Siya lamang. Sa mga oras na ito, wala kang trabaho, wala kang pinagkakakitaan, hindi gusto ng Diyos na manatili ka sa ganyang kalalagayan. Gusto ng Diyos, i-provide ang pangangailangan mo. Gamitin natin ang ating pribileyo. Lapit tayo sa ating Diyos. Bigyan ka ng trabaho ng Diyos. Kasi gusto ng Lord, maging channel of blessings tayo. Hindi pa huli lahat, kapatid. Maraming pwedeng ibigay ng opportunity ang Lord sa iyo. Kaya lang, ang tanong, maayos ka bang steward sa mga blessing na pwedeng ibigay ng Lord? Kaya hilingin natin sa Panginoon na matuto tayong pagyamanin yung mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Gamitin natin wisely ang mga bagay nito. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang mga kapatid, diriwang ng kailang kaarawan, anniversary sa mga panahong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, ang totoong blessing, pagpapala, ay nanggagaling po sa inyo. Nagdugtungan ang buhay, ang pagsasama ng mag-asawa, is dahil sa inyong pag-ibig at sa inyong pagmamahal. Kaya na rin, Panginoon, dadalangin din po namin
sa inyo, sa trono ng inyong biyaya, ang aming bansa. Alam niyo po ang kalalagayan ng aming bansa. Nahihirapan, maraming kaguluhan, pero salamat Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kaayusan, kaya bigyan niyo po Panginoon ng banal na takot po, magkaroon po ng banal na takot sa iyo. Ang aming presidente hanggang pinakamababang nanunungkulan sa lokal, nasyonal, maging maayos po ang lahat. Salamat po sa mga kapulisan, mga sundalo, na siyang ginagamit po ninyo para sa peace and order. Lalong-lalo po rito sa bayan ng Pateros, dito po sa may Santa Ana, sa amin, ginagamit po ninyo mga kapulisan para sa peace and order. Salamat po sa buhay ng aming kapatid na lalong-lalo si Jess Astudillas, na siyang ginagamit po ninyo para po maayos ang kaisipan ng mga kapulisan. Nakakapasok po ako sa mga kapulisan dahil po sa pangunguna ng kapatid na ito. Kaya pagpalain mo po 10 ng mga kasamahan niya dito sa station sa Santa Ana, Pateros, Panginoon. Gaya na rin, Panginoon, pagpalain mo rin po ang aming mga kapatid ng mga taga Laguna na nanonood, sumusubaybay sa ganitong gawain, sa pangunguna po ng kapatid na Dada, pati na rin po kanyang may bahay. Ang kapatid ng mga taga Pangasinan, sa pangunguna po ng kapatid na Totong, pati ang kanyang may bahay. Kaya na rin sa lugar doon sa Abra, mga kamag-anak po ng aking asawa na sumusubaybay sa ganitong gawain, pagpalain din po ninyo sila. Mga taga Marikina, nakakapanood sa ganitong gawain, pagpalain nyo rin po sila, Lord, sa pangunguna po ng kapatid na Jojo, pati na rin po ang kanyang may bahay. Salamat po ng marami. Maging sa aking mga batch 79 na sumusubaybay rin sa ganitong gawain, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ibigay niyo po, Panginoon, kalimang kahilingan at ikaw po, Panginoon, ang inaasa namin sa lahat na po ng pagkakataon. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa pagtatapos naming gawain ito, hayaan niyo malagay sa aming isipan na ang pagsaliksik sa inyong salita ay isang kaparaanan nito para lalong makita namin ang inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa gagawin po ninyo sa lahat ng aming gawain na para sa inyo, hindi mo kami pagkukulangin. At salamat din, Panginoon, na ang gawain po ninyo, lalong-lalo po dito sa Pateros, ay magpapatuloy dahil ikaw ang patuloy na magsusupply lahat ng pangangailangan at gagamitin mo ang bawat isa sa aking mga kapatid, bawat isa po sa amin, para sa iyong nakilang layunin para sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Dahil alam po namin, Panginoon, ngayon pa lang kinatagpo mo lahat ng aming pangangailangan. Salamat po ng marami dahil alam po namin sa gabing ito, nakita namin ang kahalagahan ng paggawa sa iyong ubasan at hindi po kami matatakot because God's work will prevail. Palaging mananatili po ito. Muli, lahat ng ito, natutuwa po kami na mangyayari, magaganap lahat ng aming kahilingan sapagkat ang lahat ng ito ay hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ito po